Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the Nation. For this episode of Face the Nation, we start our weekly discussion focusing on candidates' profile for this coming 2025 midterm elections. Included in what we have to vote for is one party list group that we feel will represent our call or the marginalized and sectoral group in the House of Representatives. The COMELEC already released more than 150 groups vying for a party list seat in the lower house. Today, we focus on Edu Aksyon, party list that wants to do reform on the current education system in the country. For this week, we have the top 3 nominees of the party list, including Consul Michael Ang, Attorney Christian Vincent Gargantiel, and Dr. Aldrin Darilag. Magandang hapon, gentlemen, and welcome to Face the Nation. Magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon, Larly. Yes, it's an honor, you know what, kasi tatlo kayo na nandito to give us light kung ano ba tong Edu Aksyon party list. Kasi nga po, pag sinabi natin na Edu Aksyon, pero sa unang dinig, parang edukasyon, di ba? Yes, yes. Ito naman po talaga ang ating nais ayusin at dalhin sa Kongreso at mapagtuunan ng pansin, ang edukasyon. Yes. Pero gusto nating bigyang emphasis ang pagkakaroon ng aksyon sa edukasyon. Kaya po, naging edu-aksyon. Tama po ba? Consul Michael Ang, welcome to our studio. You are the first nominee for the party list. Please greet our guests. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ms. Laurelyn, sa pag-imbita ninyo sa amin. Kami po ay naghahangad na maka-earn po ng mga seats sa Congress para po makatulong kami sa bayan at sa mga kababayan natin na ma-improve ang ating educational system. Dahil marami po talaga tayong concerns and marami tayong problema sa bansa, pero karamihan po niyan, pag inayos natin ang sistema natin ng edukasyon, makakatulong po yan at ma-address ang marami pong problema ng bayan natin. Yes, okay. Si Consul Michael Ang, siya po ang first nominee ng party list. At kasama din po niya ang second nominee na si Attorney Christian Vincent Gargantiel. Yes. Maraming salamat din po at kayo ay nakasama namin ngayon para bigyan din ng paliwanag kung ano nga ba ang Edu Aksyon. Kasi you know what, sa mga nagdaang panahon, itong mga party list natin, 3 lang talaga ang inilalagay sa listahan. Pero ngayon, malinaw, naging 10 na kasi gusto daw nilang masiguro. Pero kayo, 3 na nandito, bagamang 10 ang isinulat, 3 lang din Yes. ang maaaring makakuha ng seat sa Kongreso. That's Tama correct. po ba? Tama. At syempre, lahat kayong 3 ay umaasa na talaga namang makaupo at makakuha ng tamang boto para sa Edu Aksyon. That's correct. Yes, That's attorney, I'm sure mas makaka-relate ka dyan kasi sabi nga, maganda din na talaga namang abogado ang nauupo dahil talagang sa paghahain ng batas, mga panukala, maganda na may kasama talaga tayong abogado. Welcome to our show, attorney. Thank you for having us here. At saka, nagpapasalamat kami na binigyan nyo kami ng opportunity para ipaliwanag sa ating mga nanonood kung ano ang plataforma ng Edu Aksyon. Kasi ang principle din namin, apart from catering sa education sector, we want to push for reforms at kami ay not based on personalities. Bali kami, ilinalaban namin ang reforma, ang chances namin para makabilang sa mga representante sa Kongreso, not based on personalities, neither on popularity, but purely on platform. So Yes. itong show nyo na to,
malaking tulong sa amin ito. Maraming salamat. Yes, oo, pero sinabi mo nga, attorney, maganda din yung nilinaw mo ha, kasi ang ating third nominee naman, kung ang pag-uusapan talaga natin ay edukasyon, nako, may experience na ito. Kasi nandun siya at naupo siya kasi siya ay former CHED Commissioner, Dr. Aldrin Darilag. At syempre, sa pagkakaupo mo, Dr. Aldrin, naintindihan mo ano ba ang maaari pa nating maidagdag. Kasi ganun talaga yung sinasabi natin hindi naman sa isang pagkakataon, maaari mo nang baguhin lahat. Or nagkaroon ka man ng pagkakataon, pero limitado din ang aksyon na po pwede mong gawin. Kaya talaga din naman na maganda na merong isang representante na tatayo bilang nominee para sa EduAksyon sa iyong katauhan at base sa iyong eksperyensya. Yeah, maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa amin. Ako po ay dating CHED Commissioner at bilang CHED Commissioner, nakita ko po ang mga problema na hinaharap ng ating bansa pagdating sa edukasyon. Ito po ay problema sa basic education at lalo't higit sa higher education system. So kami po dito sa EduAksyon ay nakahandang maglingkod para sa sambayan ng Pilipino upang bigyan natin ng solusyon ang mga kinakaharap na problema at haharapin pang problema ng ating bansa pagdating sa edukasyon. So marami po tayong dapat baguhin, marami pong dapat i-correct na mga batas na pinaiiral. Ito po ay mga batas na pwedeng makatulong o makahadlang sa siguradong pagkatuto ng ating mag-aaral. So kami po sa EduAksyon ay nakahandang maglingkod sa sambayan ng Pilipino para itaas ang kalidad ng edukasyon at ma-realize natin ang edukasyon na abot ng lahat ng Pilipino. Yes. Consul, alam mo, ikaw ang first nominee. Gusto kong malaman, at syempre gusto ding malaman ng ating mga manonood, paano ba dumating yung pagkakataon na kayo ay nagkasama-sama at talagang nasabi ninyo na, nako, kailangan magkasama-sama tayo para mas mabigyang focus natin na ang edukasyon. Ikaw, I know that you are a well-traveled person. Siyempre, sa Manila Times, you know how it is when it comes to media as well. Nakikita mo kung ano ang ating ginagalawan sa ating bansang Pilipinas. At ikaw naman, pag nagta-travel ka sa ibang bansa, magkakaroon ka din talaga ng comparison. Pero sa lahat ng nakita mo, bakit edukasyon? Bakit kailangang bigyan ng aksyon ang edukasyon na talagang dapat naman talaga pinagtutuunan natin ang pansin? Nagsimula actually yan sa father ko Yung ama ko po kasi galing talaga sa hirap yan. So nung lumalaki siya pinakamatanda sa 7 na magkakapatid. Siya talaga yung trabaho para buhayin ng pamilya niya. And tumutulong ng malaking tulong talaga para sa nanay niya. At yung lolo ko po, hindi po kasi masyadong nagtatrabaho dahil may mga nangyari sa buhay niya na na-depress siya. So nung habang lumalaki po yung father ko, nakita niyo yung kahalagahan ng edukasyon. Kaya habang lumalaki kami magkakapatid, ako po yung bunso sa 3 magkakapatid, palagi po niyang pinapaalala sa amin, huwag niyong babaliwalain to, na kahit nung lumipat po kami sa ibang bansa. Nung andito kami sa Pilipinas, nung una, private school po kami, then lumipat sa ibang bansa, napunta po ako sa public school. Then nung college po ako, bumalik po ulit ako ng private school. And palagi continuous po yung paalala niya. And the entire time, yung buong time po nito, media owner na po kami. And nung hanggang sa po na umabot yung point na nagkaroon ng opportunity para mabili namin yung current na media company namin, yung Manila Times, andun pa rin yung emphasis ng father ko po pagdating sa education. Kaya makikita niyo po yung history namin sa mga pinapublish namin na articles about yung kakulangan sa sistema natin ng edukasyon, yung mga imbalance o yung pagkakulang din sa mga teachers, mga karapatan nila. Pagdating naman po sa mga challenges ng mga private schools, dahil sobrang lumaki naman yung pag-prioritize po sa public school, nagkaroon ng imbalance doon. Pero hindi pa rin po kami na satisfy na yun lang po ginagawa namin, nagpa-publish kami ng articles or special reports. Nagtayo rin po kami ng eskwelahan. We have the Manila Times School of Journalism, which eventually became, and presently it's known as the Manila Times College. Sa Subic po naka-base yan. Pero nakikita po namin na nung process na nag-a-apply po kami para sa eskwelahan namin, para sa college namin,
yung sistema natin para lang sa eskwelahan na parang napakahirap i-approve na ang daming red tape. Para gusto mo nang tumulong na mag-offer ka ng magandang content para sa mga curriculum na nanggagaling sa ibang bansa, na nakikita na natin sa ibang bansa, talagang effective yung content na yon na ituturo sa mga bata. Hindi naman basta-bastang bibigyan ka ng lisensya dito na papahirapan ka pa. So, binuo po itong organization ng father ko, ng ama ko, na pinagbalansi talaga kami, me representing the private sector, Yes. tapos si Attorney Chris naman, legal profession, so his knowledge and expertise po pagdating sa law, lalo na yung batas natin on academic freedom. Pagdating sa labor code, ano ba yung karapatan ng mga students, ng mga teachers. And then syempre, to round it off, para kumpleto po yung grupo, we have si Dr. Darilag, naggaling sa education, formerly representing the Commission on Higher Education. Well, napakaganda niyan, Consul, kasi alam mo nga, ang ating mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga bumoboto, lagi nilang tinatanong, itong party list ba na ito? Talaga bang yung mga nakaupo dyan, nominado, naiintindihan ba talaga nila kung ano yung kanilang ipinapanukala, yung gustong platapormang sabihin? Kasi meron talaga tayong mga party list na talaga namang sinabi na ito inupo lang. Pero talagang, syempre, meron silang call, di ba? Meron silang gustong gawin. Pero talagang naglagay lang sila ng mga tao na po pwedeng maging representante, pero hindi naman natin masasabing lahat na talagang naiintindihan nila. So maganda ang inyong pagpapaliwanag na parang kumpleto na. Kasi talagang, Consul, alam mo, pareho tayo. With regard to media, pareho kasi tayo ng adhikain na ang gusto natin to educate the people. Well, I guess the only difference that you are doing now is that you're taking it one step better or further with trying to get a seat in the House of Representatives. Yun talaga yung pinagkaiba naman. Pero syempre, media pa rin tayo. Maganda din naman talaga na matulungan natin ang edukasyon ng ating bansang Pilipinas na tinutulungan din natin na maintindihang mabuti kasi at this day and age and this time, napakaraming misinformation at disinformation. So talagang mas mainam na patatagin talaga natin ang edukasyon. So gentlemen, sa ating pagbabalik, isa-isahin natin kung ano nga ba ang mga plataforma at nais gawin ng EduAction Party List na talaga namang makatutulong sa ating mga kabataan. Hindi lang sa ating mga kabataan na talaga namang mabibigyan ng maayos na edukasyon, mas magandang benepisyo, na talaga namang magbe-benefit ang ating buong bansa. Yan po ay sa pagbabalik ng Face the Nation. Face the Nation. You're still watching Face the Nation, and for this week's episode, we are with the nominees of the party list EduAction. It's all about education and of course, education reform now na. Ito ang kanilang panawagan at napakarami nga nilang advokasya at plano. Gayon din ang mga programa na nais nilang maidagdag, mabago o magawa para sa ating sambayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng EduAction Party List. So isa-isahin natin to, gentlemen, kasi mas maganda na, alam mo, pinag-uusapan natin, marami bang mga party list group na related sa education? Meron na bang mga nakaupo ngayon? Pero kasi ito ang unang pagkakataon na ang EduAction ay sasalang at papasok sa labanan ng party list para makakuha ng hindi lang sana isa, dalawa, or ma-maximize natin na magkaroon nga tayo ng 3 seats sa Kongreso, di ba? Yes. Pero ang sinasabi natin, meron ng mga party list na related sa edukasyon. Pero yung sa inyo, EduAction. Yes. Ano ba ang ipinagkaiba nyo pa dun sa mga existing na talagang nandun na yung pangalan na education? Pero sabi ko nga, kayo, ayaw nyong sabihin edukasyon eh. It's EduAction. EduAction. That how we are different. First, kami lang yung party list that focuses exclusively on education. We have other party lists. They claim to advocate for education, pero along with other interests. That's one. Or, they advocate for a specific sector within education. Pwedeng teachers lamang, pwedeng students lamang, pwedeng magulang lamang, pwedeng eskwelahan lamang. Hindi nila tinututukan yung lahat ng component ng education sector. If you will read, if you will check
the COMELEC's official list, 156 yan, ng mga pinayagan na lumahok Yes. sa 2025. Edu-action lamang, yung talagang nagkiklaim, wala nang ibang plataforma, wala nang ibang advocacy, kundi education lamang. Yes, napakaganda yan. Kasi nga sinasabi mo, napaka-specific. Yes. Hindi ito yung as a whole na isa lang sa mga isinusulong nila ay edukasyon. Hindi rin lang para sa mga guro na Tama. related din sa Tama. edukasyon. Hindi rin lang para sa kabataan na related lang sa edukasyon. As ito, tinitingnan natin na talagang specific actions for education. So isa-isahin natin to, Attorney, Consul, and Doc. Sabing nakalagay dito sa inyong mga nais gawin, flesh out the spirit and meaning of academic freedom. Yes. Sinasabi dito by allowing higher education institution to practice who to teach, how to teach, what to teach, and who may be admitted to Yes. study. Can you please let us better understand? Ano ba ito, Attorney? Ang academic freedom kasi, iyan ay binanggit sa saligang batas na Kagaya ng political dynasty, nabanggit yan sa saligang batas, academic freedom, na-mention yan sa Constitution. Pero hanggang ngayon, kagaya ng political dynasty, walang statutory definition ang academic freedom. Yung concept na binasa mo na yan, who to teach, what to be taught, how to teach it, so on and so forth, iyan ay binigyan ng, iyan ay wordings galing sa Supreme Court natin. Parang yan ay guide sa atin. Kung binibigyan tayo ng Supreme Court ng idea, kung ano yung parameters, ano yung scope ng academic freedom. Pero kung titignan mo, wala talagang statutory definition. So anong problema kung walang statutory definition? Prone to abuse. So, merong regulator, merong regulated. Minsan ini-invoke ng regulator kung ano academic freedom, minsan ini-invoke ng regulated kung ano academic freedom. Magkaiba ang idea nila ng academic freedom, hindi nagmamatch, kaya minsan naaabuso yung concept, yung idea ng academic freedom. For us to avoid that, or at least minimize it, we think it's necessary, kailangan talaga bigyan ng definisyon ang academic freedom. Yun. So, yun ang kailangang maging specific tayo. Alam mo, Yes. pagdating doon sa batas, sinasabi, dapat talagang specific Tama, Kung tama. hindi, ang interpretasyon yan ay depende kung sino yung namumuno at kung sino ang magpapatupad. At kung sino ang nakikinabang. At kung sino ang nakikinabang. So, syempre, yan yung gusto nating mabigyan ng linaw. Kasi hanggang hindi rin naman natin naiintindihan ang mangyayari dyan. Susundin natin Yes. kung ano yung gustong ipa-implementa sa atin. Tama. So halimbawa, bigyan kita ng example. So dahil walang definition ng academic freedom, merong mga eskwelahan, for example, gusto nilang magturo ng artificial intelligence sa college. Meron silang sapat na kakayanan, meron silang facilities, pero hindi nila kaagad magawa. Kasi merong isang regulator, sinasabi niya, hindi mo pwedeng i-offer yan hanggat hindi ka nagkaka-attain ng autonomous status. So ang dami nating mga policies, ang dami nating mga regulations, ang dami nating measures, ang dami nating circulars. Pero nag-iisang definition ng academic freedom para lang bigyan linaw kung tama ba o mali yung mga regulasyon na yan. Wala. So kailangan talaga natin bigyan ng definition. Pero napakahirap ng tanong na yan. Attorney, kung tatanungin ka, ano ba ang definisyon? It's not upon us to give it a definition as of this moment. Yes. Kasi ang naniniwala kami, kapag iyan ay gagawing batas, consider mo it should be applicable not only to the regulator, to the government, but also to the regulated. So that's either private sector or yung public, kasi meron tayong state universities, mga local run Yes. colleges. So when we go for that definition, when we try to draft that definition, when we set the parameters, lahat dapat ng stakeholders may say, hindi lang edu-action. Yes. So yun sana, yun yung isang plataforma namin. If we are given the chance to legislate, we will hear all those who have a stake on education to give us their thoughts so that when we craft the definition, it's something that has been consulted with the stakeholders. And that is what actually inuumpisahan nyo na. Yes. Kasi base nga sa inyong mga ginagawa ngayon na habang nag-iikot na kayo sa iba't ibang lugar para ipaalam sa mga kabataan kung ano nga ba ang edu-aksyon, Yes. nakikita nyo at nadidinig na din kung ano yung mga gusto pa Gusto nilang nilang mangyari. Tama, Kasi tama, ito naman, tama. attorney, yung maganda din Talagang kung meron tayong mga nais magawa, kailangan talagang may partisipasyon ng ating mga stakeholders. Yes. Diba? Kailangan nakakaroon ng hearing, kailangan mapagsama-sama natin Yes. sila. At sa inyo naman nga ngayon, nakapag-iikot na kayo sa Pilipinas at nadidinig nyo na kung ano yung mga gusto nila na nagdadagdag sa inyong kaalaman pa para mabigyan ng definisyon. At saka, Lorlyn, yung maganda rin na kami lumilibot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas kasi
dito namin nalalaman kung ano bang nangyayari talaga sa grassroots level. So nung nasa CHED ako, nalalaman ko lang yung mga problema sa mga state universities and colleges, but not so much with regards to the problem of the private higher education institutions. Ngayon, pareho naming kinakausap ang public at saka private para malaman namin talaga kung anong problema. Actually, kagaya ng sinabi ni attorney, may problema talaga tayo sa definition ng academic freedom. Kadalasan yan ay talagang naaabuso ng isang ahensya at naaabuso rin yan ng ating mga eskwelahan. So, siguro panahon na para talagang i-define natin what is the meaning or what is the true meaning of academic freedom. Kagaya na may mga eskwelahan tayo na may kakayahan na mag-formulate ng mga programa, mga academic programs, pero hindi nila magawa dahil sila ay mandated or regulated ng komisyon or ng DepEd. So, yun yung mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin sa ngayon at bigyan natin ng solusyon para at least merong common definition ang mga eskwelahan at pati na yung mga ahensya ng ating edukasyon. Yeah, and related to that sinasabi mo din kasi alam mo Doctor, ikaw talaga nagkaroon ka na ng experience sa CHED Pero isa dito sa mga sinasabi ninyo, reform the role and powers of the Commission on Higher Education. And with that, to reduce to its true role, which is policy setting rather than regulatory. Yeah, yan yung isang dapat nating tingnan, yung sa mandato ng CHED, no? Kasi nung kami mga commissioners, naging chairman of the board kami sa mga state universities and colleges. At ilan ba ang state universities and colleges sa buong Pilipinas? 114. Yung 114 na state universities and colleges, paghahati-hatian niya ng 4 na miyembro ng Commission and Bank. Ako, nung sa aking termino, Lorlene, nag-handle ako ng 24 state universities and colleges. At sa isang state university, nagmi-meeting ang isang state university 4 times a year. Nakalagay yan sa batas. RA 8292 nakalagay yan sa batas na ang board dapat mag-meeting 4 times a year, regular meeting yan. At meron pang 2 special board. So, imaginein mo, 6 times a year nagmi-meeting ang isang state university, i-times mo yan ng 24. So, 6 times 24, ilang meetings ka kada taon? So, ano pa kayang panahon ang gugugulin mo sa policy making procedure na kung saan ang mga commissioner ay talagang naatasan ng batas na mag-formulate ng policies and guidelines? So, wala na halos kaming oras para gumawa ng polisiya, para tulungan ang ating mga kongresista na maglapat ng polisiya at guidelines sa ikauunlad ng ating edukasyon. Siguro ito yung tingnan natin, irebisa ang batas para at least yung mga commissioner, yung member ng Commission and Bank, talagang mapagtuunan nila ng pansin yung kanilang function as policy makers, tagagawa ng mga programa, tagagawa ng mga polisiya at tagagawa ng mga patakaran sa edukasyon. Kasi in the first place, yan naman talaga, yun talagang trabaho nila na gawin. Pero sabi mo nga, sa dami ng iba pang tinitingnan, yan yung napag-iiwanan na dapat yan ang focus. Yes, Saka Atty. may isang conflict din, tama yung sinabi ni Doc Aldrin na yun na nga, may problema kasi yung sitting commissioner ng CHED ay magsisilbi rin na chairman ng Board of Regents ng State Universities and College kasi merong conflict of interest na mangyayari dyan. Bakit kamo? Ang CHED ang taga-regulate ng mga paaralan, mapa-pribado, pampubliko. Oo, basta pinag-usapan natin college to Yeah. Kung ikaw na nagre-regulate sa private schools at saka sa public schools, tapos ikaw pa ay uupo na pinuno ng Board of Regents ng public schools, kaninong kapakanan, kaninong interest lang ang tututukan mo? Syempre, 'di ba? Yung state university or yung local college kung saan ka pinuno ng Board of Regents. So paano mo mababalanse yung trabaho mo na regulator ng mga eskwelahan regardless of the nature whether it's public or private kung ikaw ay nakaupo as a sitting member of the board
ng public school. Actually, hindi lang member, chairman of the Chairman of the Oo, board. chairman of So, the board isang pa. problema yun. Yes, isa yung problema. Pero idudugtong ko dito yung isa dun sa mga nakasulat sa inyong mga nais ma-achieve. Increase government subsidies for eligible students enrolled in private higher education institutions. Tama. And amend the mechanism for allocation and disbursement of free tuition and other school fees in public HEIS. Pero ito, masasabi ba natin bago pa natin harapin ang mga private higher education institutions, sapat na ba yung mga nasa public education? Di ba? Kasi mahirap yung, Yeah. ang dami nating gusto Pero syempre, sapat na ba yung natatanggap ng ating mga public? Pero Actually, syempre, alam mo kasi yeah. naman din, sir, yung iba, hindi na din kasi sa public pumapasok. Talagang nandun din sa private. private. Pero iba din naman kung makakapagbigay at mabibigyan Yes. din ng tulong. Kasi yung iba, hindi na din ma-accommodate sa public. Tama. Or Correct. yung iba, ayaw din naman na nila sa public. Kasi parang pag pumasok ka din sa isang pribadong institusyon, alam mo, iba din naman yung level. Aminin natin to, konsul, ha? Yes. Pagka sinabi mong pumasok ka sa isang private na institution, educational institution, iba din yung level na alam mo pagka gumraduate ka, iba din naman yung level. So, maganda din na yung hindi afford, yung mga public, meron din namang makuhang subsidiya o tulong kahit sila ay mga nasa private institutions. Actually, nung in-approve yung free higher education law, nagkaroon ng malaking agwat yung benepisyong nakukuha ng private tsaka public. No? Let's face the fact na sa state universities and colleges, talagang covered sila ng free higher education. Pero hindi yan totoo sa private higher education institution dahil ang mga private higher education institutions kokonti lamang na subsidiya ang kanilang natatanggap as compared with the public state universities and colleges. So siguro ito rin yung pwede nating tingnan, paano ba i-level the playing field between the public and the private? At saka, to tell you honestly, Lorraine, sa buong bansa sa Asia, alam mo ba na ang Pilipinas ang pinakamababa ang budget sa edukasyon? Tayo ang pinakamababa sa buong Asia. So, mababa na nga ang budget sa edukasyon, nagkukulang pa ang subsidiya sa public at saka sa private. Kaya yan na nga talagang kitang-kita naman natin na talagang kulang ang budget para sa edukasyon. Mapa ito ay sa elementary, sa high school, ngayon senior high school, na binibigyan din naman ng subsidiya ng gobyerno. Lalong-lalo na dun sa college. Hindi naman kasi po pwedeng sabihin na sapat na dahil ikaw makapasok ka sana sa mga public, di ba? Pero hindi rin naman iba, lahat nakakapasok sa public. Tama. Walang choice kailangan pumasok sa private, pero wala din silang kakayahan. So, hindi ba ito napaka-basic nga ng edukasyon na talagang dapat mas mabigyan din natin ng budget para naman Tama. bata pa hanggang paglaki o kung siguro nag-public school na sila, pero iba pa din kasi napakaraming hindi nakakatungtong ng kolehiyo. Yes. Yes. Na nag-umpisa ka nga, nag-lay down ka ng foundation. Pero kung saan na yung pinaka-importante, kasi ito na yung step mo para maiahon mo yung pamilya mo, doon ka pa nahinto. Saka alam mo ba na ang nakakatapos lang ng college ay nasa 24% lamang. Yeah, So 24.4%. sa 100% ang aabot lang makakapagtapos niyan sa elementary ay ilang percent, Doc? 24.4. Sa college? Elementary, 32. Okay. 32.4. So, parang kung titingnan mo yung percentage, Lorraine, out of 100% na nagsimula sa primary, again, ang sabi ni attorney, 24.4% lang aabot sa college. Itong umabot ng college na to, yung 24% ba na yan, Dok? Nakapagtapos ba yan o umabot lang? Hindi, umabot lang. Oo, Umabot lang. Yun Umabot na nga, lang. umabot lang. Hindi pa natin masasabi na talagang yes. makagraduate Yes, sila. yes, Pero actually, naging interesado ko dito sa EduAction. Kasi isa dun sa mga isinusulong ninyo na bilang isang magulang, na sigurado ko lahat ng mga magulang makaka-relate. Kasi sabihin nga natin, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero syempre, bago sila maging pag-asa, yung mga magulang nila ang nagpapaaral sa kanila. Noong nagkaroon po tayo ng K-12,
sinabi na ang mga kabataan pagkatapos ng grade 12 as may tsansa ng makapagtrabaho. Pero hindi rin naman ganun ang nangyayari. Kaya bumalik tayo sa usapin na dapat pa bang ituloy yung K-12 or hindi na. Bumalik na lang sa high school. Pero isa dito sa mga isinusulong nyo ay ang Reform of Higher Education Curricula which says 2+1 or only 3 years of education, In college. which napakaganda. Maganda. Kasi alam mo, na-lessen mo yung oras, na-lessen mo yung expenses, Oo. at nabigyan mo ng mas maagang pagkakataon na makapagtrabaho. Na syempre, hindi natin ikokompromiso ang quality pa Quality. din ng Tama. education. Consul, what can you share with us dito sa sinasabi niyong reforma na gusto niyong isulong na ito? Unang-una, Lorlyn, hindi kami nagdo-drawing. Yes. Yung mga sinusulong namin na mga programa sa plataforma namin, lahat yan existing na mga modelo sa mga ibang bansa na talagang mas efficient yung mga sistema nila, mas well-developed yung mga ginagraduate nila, mas nakatay-in talaga yung lahat ng stakeholders sa pagtutulong sa pagpaaral at pag-increase ng mga skills at abilidad ng mga bata. Para hindi lang sila gagraduate dahil kasi andun na sa point na yun. Gagraduate sila na mas alam nila yung mga pinag-aralan nila, andun yung tamang skill sets na hinahanap ng industriya at andun din yung involvement ng industriya para regular na nagbibigay ng input sa eskwelahan na ito yung kailangan namin ngayon sa mga graduates nyo, ito yung kakailanganin namin in the next 5 years, ito yung kakailanganin namin in the next 10 years. Part po yan ng buong picture pag pinag-usapan natin ng education reform. Kailangan lahat yan nandoon sa kumpleto na kumbaga parang pag nagluluto ka, 'di ba? Kailangan kumpleto yung rekado mo, 'di ba? Kumpleto ka ng ingredients. Hindi pwedeng isa lang yung tututukan mo or etong kabila lang tututukan mo, kailangan lahat yan considered. And again, yung yung modelo na 2+1 or 3 years sa college, hindi po bago yan. Matagal na po yan sa mga mas maunlad na bansa. It's made possible. Yes, attorney, idagdag ko lang before Yeah, you go ahead, answer go that. ahead. Kasi ngayon, meron tayong existing na grade 11 and grade Grades 12. 11 and 12. So, ito ba, kung halimbawa ipupush nyo tong 2+1 na to, ano ang relationship ng grade Right. 11 and 12? Meron Oo. bang, dapat bang ituloy pa din yan o ibawas yan? O okay lang na i-maintain? Total naman, ang sinasabi nyo, mag 2+1 na lang tayo. Yes. Sige. Kailangan din i-adjust yun. Yung 2+1, so it reduces the number of years in college from 4 years to 3. Yan ay, it's made possible by removing muna yung general education or minor subjects na inaaral natin sa college. Malalaman, nung nag-college tayo, ako at least, nung nag-college ako dito sa Manila, nung early 90s, nahalata Ang na bata pa ni attorney. Uy! Nung political science ang prilo ko kasi. Pero maalala ko nung nag-college ako, yung first 2 years ko, ang kinukuha namin, mga general education Yes. subjects. Oo, So, I tama. think that is also true in other courses, other programs. So, yung sa 2+1, tatanggalin natin yung mga general education or minor subjects. Para yung classroom learning, 2 years lamang, inaaral nila doon, major subjects or professional subjects. Yung 1 year naman, or on the 3rd year, is devoted to on-the-job training. Kasi ang naniniwala ang EduAction Party List na yung natutunan mo sa 2 taon sa kolehiyo, sa professional subjects or major subjects, mas lalo mo yan matututunan, mas lalo mong ma-appreciate yan kung nagagamit mo yan sa aktual. So 1 year on-the-job training as a requirement for graduation. Ngayon, may mga nagtatanong, bakit yung tatanggalin yung general education subjects saka minor subjects? So paano yung bata, nabawasan yung kaalaman niya? Pero maalala nyo, 10 years ago, around 10 years ago, we had that K-12. We added grades 11 and 12 precisely because we transferred those general education subjects to senior high school. Oo. Kaya nga sinasabi nila, we had to transfer those kasi yung mga bata, importante Gen Ed Yun yung dapat namin linawin. No? English, Math, Filipino, Rizal. Importante yan. Pero naniniwala kami, dapat ituro yan kung kailan bago mag-18 yung bata. Kailan yon? Senior high school. So ngayon, since naturo na siya sa senior high school, na tama-tama, inaral niya yan bago siya tumungtong ng college, yun ay naaral na niya before siya mag-18, na ang intention talaga ng K-12 ay dapat
siya ay ready na for the world, ready na magtrabaho. And yung college ay option lamang kung gusto niya magkaroon ng professional degree. Ngayon, pag tungtong mo sa college, kung saan mas mahal magpaaral, by the Oo, way, ha? yes. Diba? Kasi kung ikaw magulang, saan mo gustong matutunan yung anak mo na yung gen ed subjects? Doon sa mas mura o sa mas mahal mag-aral? Doon ka sa mas mura, di ba? Sa high school. Pero pag tungtong mo sa college, since mahal mag-aral sa college, dapat tutukan na lang yung professional. So yung major subjects na lang. Pag i-compute mo yung number of units ng gen ed subjects sa college, pag tinanggal mo yan, kayang tapusin ng bata yung theoretical or classroom in 2 years. In 2 years. So ang advantage ng 2 plus 1, 3 years sa college, nakatipid na si mommy and daddy ng 1 year. On the 3rd year, pwede pang magkaroon ng allowance yung bata while on the job training. Bakit? Sa labor code natin, labor code existing na yan, meron tayong provision doon granting 75% allowance to those who are learners or apprentices. Yun lamang, ang learners and apprentices, they are engaged in skill-based learning or techbook. Techbook. Hindi siya uma-extend sa provision for those who are under baccalaureate programs. So if we can extend that benefit, yung 75% na allowance sa mga techbook or skill-based, there's no reason why we can't extend the same benefit to those who are undergoing OJT under 2 plus 1. Yes. So, ang daming benefits. Nakatulong na kay mommy and daddy, 3rd year. Kung gusto niya itabi yung allowance niya sa kanya lang o gusto niya i-remit kay nanay, pwede rin. Pero at least, di ba, malaking bagay yun. Oo. Actually, napakaganda niyan to kasi yun nga, talagang mababawasan yung oras mo, mababawasan yung gastusin mo. And na-lay down mo na din naman yan nung nag-grade 11 ka Tama. at grade 12 ka. Tama. Yes, Doc. Tsaka Lorlene, ito yung isang pagkakataon natin para ma-intensify natin yung implementation ng K-12, particularly yung implementation natin ng senior high school. Nung naisabatas ang K-12 law, ang sinasabi ng dating DepEd Secretary, it's not really +2 but -2. Bakit -2? Kasi hindi na kailangan ng bata na gumraduate ng senior high school, hindi na niya kailangan mag-college para siya ay magkatrabaho. Kasi the real intent of the senior high school is for the graduate of the senior high school to land a job. Yeah. Pero That is the intent. Yes, that's the true intent of the K-12. Pero ngayon, hindi yan nare-realize. So, challenge sa atin yan para i-intensify natin ang implementation ng K-12. Kasi yan man talaga ang objective ng K-12 eh. Pagkatapos ng bata makagraduate ng senior high school, dapat meron siyang trabaho. Yung college, kagaya na sabi ni attorney, option na lang niya yon. Kung gusto niya mag-pursue ng baccalaureate degree. Pero hindi yan nangyayari sa ngayon. Yun nga ang nagiging Hindi problema. hindi Kasi nangyayari yan sa bansa natin. ang nangyari, nadagdagan. Nagkaroon siya ng option na po pwede siyang gumraduate para sa technical, vocational, skills development ito. Pero hindi pa din ito, yung talagang hinahanap pa din ng mga korporasyon, ng mga kumpanya, na ang hinahanap ay graduate pa din. So siguro, ito nga, kung magkakaroon kayo ng panukala na talagang since pinag-aralan naman na magkaroon talaga ng reform of higher education curricula, talagang kabawasan to sa expenses, sa oras, na nandoon pa rin yung kalidad ng edukasyon na kinakailangan ng ating mga estudyante. Tsaka ideally speaking, dapat pagdugtungin natin yung konsepto ng senior high school sa college program. Like, may mga senior high schools tayo na kulang-kulang sa mga tracks. For example, gusto mong maging IT student sa pagdating sa college, dapat ang kinukuha mong track sa senior high school ay STEM. Kung gusto mong kumuha ng engineering sa college, dapat ang kinukuha mong track sa senior high school ay STEM. Pero anong nangyari sa implementation ng senior high school program, kulang-kulang ang ating mga tracks. At kulang-kulang din ang mga teacher na nagtuturo doon sa mga ibang tracks na binibigay natin sa mga estudyante. So, kung ako gusto kong maging medtech later on o kaya nurse later on or kumuha ng nursing, makukontento na lang ako kung anong available na track doon sa senior high school. So, ito yung isa sa mga halimbawa na bakit kailangan i-intensify ang implementation ng senior high school kasi parang disconnect ang senior high school sa college. At saka, yun yung problema kasi, kaya din medyo naging lax yung implementation o yung pagpapatupad or pag-deliver natin ng secondary or high school education. Kasi merong naglilinger sa utak natin na, maaaral pa ulit yan pagdating sa college. Yeah. Pero kasi ang problema kasi dun sa ganong mentalidad,
kung gusto nito talagang matutunan yung mga bagay na yan, hindi solusyon yung ulitin yan ulit for 2 years sa college. Ang solusyon dyan, dapat maayos na implementation sa grades 11 and 12. Take note kasi yung college napakamahal yan at hindi yan nagiging mura dahil lamang sa State University nag-aaral ang bata. Yes. Take note, while libre ang tuition fees sa mga state universities or colleges, meron pa ring tumutustos sa tuition fee nila. Guess who? Kung sino? Taxpayers. So kung pwedeng nanay at tatay nagbabayad sa private school, tayo mga taxpayers ang nagbabayad sa mga public school sa college. So ang laking tipid not only to the private sector, sa public as a whole, kapag talagang we will reduce college from 4 years to 3. And we must emphasize, by no means are we going to compromise the quality or the professional or the major subjects. Talagang hindi namin pakikialaman yan. Ang sinasabi lang namin, kaya iigsi ang kolehiyo dahil yung mga bagay na inaral na sa senior high school, yun ay hindi na dapat ulitin pa sa college. Yes, oo, Yeah. dapat naman. Wag na natin aksayahin yung oras. Tama. Hindi na paulit-ulit. Bigyan na lang ng tamang curriculum ang mga bata para at least din, yun yung maging foundation nila kung ano man yung mapagdesisyonan Yes. nila. Alam mo, itong EduAction, napakaraming plataforma. Ako na lang ang magsasabi ng mga plataforma kasi medyo nauubusan na tayo ng Sige, oras. sige. Pero may isang tanong pa kasi ako kay Consul. Isa din dun sa mga isinusulong nyo ay ang Enhanced State Support to Schools. Kasama na dito ang limited internet access. Gusto nyo ring mag-provide ng libreng tablet, ebook, school supplies para sa mga mag-aaral sa public schools. At syempre, sabi daw, mother tongue in basic education of students from grades 1 to 3. Kasama na dito, napaka-importante, mahirap pong matuto at mag-isip pagka hindi ka kumain ng almusal. Correct. Pero gusto Yes. nyo pang dagdagan ng pananghalian. Yes. Pero pero hindi na yan ang tanong ko. Gusto kong mabigyan ng linaw to kasi ito napaka-importante din na naiintindihan ko kasi yung mga anak ko ay nag-aaral sa mga private schools. So sa mga private schools, alam mo meron silang mga dagdagan na exposure. Na meron silang mga eskwelahan galing sa ibang bansa na nakikipag-coordinate sila, nakikipag-partnership sila Yes. para yung mga skills at knowledge ng mga estudyante sa sa private school ay mas ma-enhance. Actually kasama ito sa mga isinusulong nyo, ito yung revitalize the internationalization of Philippine education. Seamless partnership and collaboration with foreign governments, foreign educational institutions, and foreign non-governmental organizations. Kasi kayo na din ang nagsabi, hindi sapat ang budget. Pero kung makakakuha tayo ng tulong, kooperasyon, galing sa ibang lugar, ibang bansa, sa pamamagitan, syempre, naintindihan ni Consul yan, malaking tulong yan. Malaki talaga, Ms. Laurelyn, no? Ang katotohanan yan, maraming mga bansa through their embassies and consulates na hino-host ng government ng Pilipinas dito sa Pilipinas, sa bayan natin, na nag-o-offer ng iba-ibang scholarships para sa mga Filipino. Hindi nila sinasabi, mag-o-offer lang po kami ng scholarship o imbitahin lang namin na mag-aral sa bansa namin etong nasa private school. Ang kasabihan nga niyan, education is the great equalizer. So bakit natin kailangan i-limit lang yung mga ganyang opportunity sa private school or private school students? Dapat open yan sa lahat. Ang kadalasan na problema na nai-encounter ng mga bansa na nag-o-offer niya mga opportunities for education para mag-aral sa bansa nila under a full scholarship for Filipinos, para sa mga Filipino, hindi umaabot sa eskwelahan yung information. So, kung yung mga malalaki na mga private schools, lalo na dito sa Metro Manila, nakikita nila yan, na-avail yan ng mga estudyante dahil kasi nalalaman ng eskwelahan, kaya nalalaman ng estudyante. Pero etong pag-ikot namin sa mga iba-ibang probinsya, nakikita namin, pag sinabi namin yon sa aming introduction o pag-discuss ng platforma namin, puro mga nagugulat or parang hindi sila makapaniwala na merong ganon. Pero nakakalungkot dyan, Ms. Laurelyn, marami ng mga bansa na nag-offer ng mga ganyang programa, mga scholarships, at walang taker sa atin. So ang ginawa nila, dahil walang taker, binawi at ni-reallocate o binigay sa ibang bansa. Sayang naman. Sayang talaga. Ang iniisip nila,
ang Pilipinas pala o mga Pilipino hindi interesado mag-aral sa bansa natin kahit Pero, libre. Yes, hindi totoo, hindi interesado. totoo. Hindi lang natin Hindi alam. umaabot. Hindi nila alam. Kasi masyadong nakokontrol yung information sa CHED, hindi bumababa o namimili sila kung sino lang yung pagbibigyan ng information. Na sayang yung opportunity naman sa mas maraming mga kababayan natin, sa mas maraming mga estudyante natin, na andun yung opportunity ng mga pag-aral sa abroad. Na alam naman natin ang katotohanan kahit naman nasa private school ka sa Metro Manila or sa Metro Cebu or Metro Davao, hindi naman yun automatic na ma-afford mo mag-aral sa abroad. Pero kung andun na nga yung mga ibang kaibigan natin ng mga bansa, ino-offer na sa mga kababayan natin, sa mga kabataan natin, tapos hindi pa natin ipapasa yung information. Dapat yung part ng pag-reforma natin ng education system, dapat merong mas malawak na pintuan para sa may access ng ganyang information at makatungtong doon yung mga kabataan natin. Pati nga actually, yung mga ganyang scholarships, hindi lang limited yan sa mga estudyante na nag-aaral para sa kanilang bachelor's degree. Meron din yan para sa mga gusto mag-masters o gusto mag-PhD. So open din yan para sa mga guro natin. Sa mga nagtuturo. Yeah, tama. Talagang kailangan lang ay maipaalam natin sa kanila. Yes. At syempre, magkaroon ng link para naman alam nila kung kanino ba magko-communicate para sa mga ganitong bagay. Yes, alam mo, napakabilis ng oras. Pero syempre, 3 ang ating nominees at lahat sila ay umaasa na mabibigyan ng seat sa Kongreso pagka sila ay nahalal bilang representative ng EduAction Party List. So umpisahan natin sa kanyang parting words ang 3rd nominee, dating CHED Commissioner, syempre si Dr. Aldrin Darilag. Magandang hapon uli sa lahat ng manonood. Kami po sa EduAction Party List ay nakahandang maglingkod sa sambayan ng Pilipino para itaas ang kalidad ng edukasyon sa bansa at para ma-realize natin ang edukasyon na abot ng lahat. Hindi po kami mga politiko, mga tao, kami po ay mga servant leaders. Kami po ay merong misyon para sa sambayan ng Pilipino na mapaglingkuran ang mga kabataan, mga guro, mga magulang at ating mga partners para ang iba't ibang programa ng edukasyon ay maabot ng lahat. Ito po yung tinatawag nating inclusivity pagdating sa edukasyon. Lahat po ay kasama, wala pong maiiwan sa pag-unlad ng ating edukasyon sa bansa. Maraming salamat po. Yes, of course, our 2nd nominee, Attorney Christian Vincent Gargantiel. Lahat po kami sa EduAction ay may proven track record na sa education sector. Si Dr. Darilag ay nanilbihan bilang commissioner ng CHED. Ako naman po ay isang law professor. Nagturo po ako sa college, nagturo po ako sa law school for 20 years already. At si Michael Ang naman po ay isa sa mga administrador at nagpapatakbo sa isang eskwelahan na pribado. Lahat po kami may background sa education at kami po ay hindi umaasa sa popularity, hindi po kami umaasa sa kasikatan. Talagang purely platform-based po ang aming kampanya. Yes, maraming salamat, Attorney. And of course, our first nominee for EduAction, Consul Michael Ang. Maraming salamat po ulit sa itong chance na to na makapag-share kami ng plataforma po namin and mga plano. Pero po kami po sa EduAction, hindi po namin naiisip na ititigil na basta po nakapagsalita na kami. Titigil na lahat ng action namin, lahat ng activity namin. Actually, inaanyayaan po namin kayo na maitignan nyo po yung Facebook page namin, mag-communicate po kayo. Dahil kasi po, napaka-importante po sa amin yung direct communication, yung direct info, direct inputs po ng mga tao po sa grassroots level, sa mga malalayo po ng mga komunidad, especially. Dahil kayo po yung nakakaalam kung ano yung nadadanas nyo araw-araw po, mga challenges, mga problema nyo po pagdating sa education, pagdating sa pag-aaral, pagtustos ng mga kung ano yung kailangan ng mga anak ninyo para lang makatapos sa pag-aaral at magkaroon ng magandang kabuhayan at magandang future. Andito po kami para sa mga kababayan po natin. Suportahan niyo po kami at mag-communicate po kayo sa amin ng tuloy-tuloy po. Salamat po. Maraming salamat, gentlemen. And that concludes our discussion for this week. And that is EduAction. EduAction Party List, pushing for educational reforms in the country. At sabi nga po nila, EduAction, education reform now na. And this has been Lorlyn Garcia Velarde. Thank you for joining us. This is Face the Nation. Face the Nation.
Face the Nation.